Punta na po tayo rito. Ayon po kay Rowena Guanzon, hindi naman po usapin tong ano eh, tong impeachment, no? Dito po sa bakit ayaw po nila excuse me po. Okay. Bakit ayaw po nila sa bagong liderato ni Alan Peter Cayetano? Hindi po dahil sa pipigilan nito yung impeachment. Kalokohan po yan. Wala pong pronouncement si Alan Peter Cayetano na hindi po sila magko-convene bilang impeachment court. Wala po. Buhat po ayan nga, sa Lunes magko-convene na sila. Hindi naman po yan eh. Yung sinasabi nyo na kaya nagpalit ng liderato dahil gusto nilang pigilan yung impeachment ni BP Sara. Kalokohan po yan. Lahat po ng mga senador, kung bibigyan ng pagkakataon, siguro maliban kay Lito Lapid, lahat po ng senador, kung bibigyan po ng pagkakataon na maging presidente, gugustuhin po nila yan, presidente ng Senado. Lahat po ng senador, kung sila po ay may chance para tumakbo na presidente ng Pilipinas, gagawin po nila yan. Maliban siguro kay Lito Lapid. Kasi si Lito Lapid mabilis pa sa alas 4 eh. Literal. 3:59 pa lang, lumabas na si Lito Lapid eh. Okay. Ang point lang dito, normal po sa minority na maghangad na maging majority. 'Di ba? Katulad lang din yan nila Tito Soto, minority sila noon eh, naging majority. Wala namang problema doon. Ganyan po talaga sa Senado. Dahil pag ikaw, marami kang gustong ipatupad, tapos sa tingin mo, napipigilan ng majority yung mga gusto mong gawin, maghangad ka talaga na maging Senate President para magkaroon ng pagbabago. Sa tingin ko, hindi po nila kinakailangan na pigilan ng impeachment. Yan po, si Sir Danya lang po ang nagsasalita niyan. Kasi nga, tabingi ang katwiran ni Sindanya. Chismoso. Chismosong congressman. Wala pong dahilan para pigilan yung impeachment ng majority. Kasi nga, majority na sila eh. Kung talagang gusto nilang mapawalang sala si BP Sara, siyam lang po ang kailangan. 13 sila eh. Bakit pa sila dadaan bakit pa po, eto impractical po yun. Bakit impractical? Pag yan pinigilan mo, sinabi mo na wag tayong mag-impeachment, ibasura natin to. Maku-question pa sa Supreme Court, magiging bahid mo pa yan. Samantalang, kung tama ang hinala nila na gusto lang nilang mapawalang sala si BP Sara, kung yun yung bintang ng mga congressman, bakit hindi mag-impeachment trial? Tapos sabihin nila, sa botong 13-9 at 2 abstain, si BP Sara ay napatunayang not guilty. Ano po bang mas madali na gawin ng Senado? Magdeklarang not guilty, matuloy yung impeachment? O pigilan ng impeachment? Hindi po practical na pigilan mo yung impeachment dahil ang daming question sa'yo. Nakalagay sa konstitusyon, pag nabigay na sa'yo ang articles of impeachment, wala ka ng ibang dapat gawin kundi mag-convene bilang impeachment court. Lalabagin pa nilang konstitusyon? Kung totoo po
na yung majority ay gusto lang nilang pigilan yung impeachment, bakit pa pipigilan? Eh, pwede naman nilang kung sinasabi niyo na napakawalang hiya nitong mga senador na majority, yun yung gusto niyong palabasin, bakit pa nila pipigilan? 'Di mag-trial na sila at tsaka nila sabihin na walang kasalanan si VP Sara. Oh, ikalawa, akala ko ba hindi po 'yan, ano lang po, ito, ipinagmamalaki ninyo, 'di ba? Ipinagmamalaki ng mga congressman na napakalakas ng kanilang ebidensya. Okey, bakit natatakot kayo ngayon dito sa majority, sa bagong majority? Ano sa tingin niyo, 'di ba sabi niyo 'pag nakita yung ebidensya, naniniwala kayo na mako-convict si VP Sara? Kasi kung hindi rin pala kayo naniniwala diyan at umaasa lang kayo, 'di ba? Umaasa lang kayo kala Tito Soto na 'pag ang leadership ay si Tito Soto, dun lang mako-convict si VP Sara. Eh, wala pala talagang silbi yung inyong ano. Ngayon eto po, bakit po eto ang sunod na tanong, bakit po hindi po rin nila tinatantanan 'to si Cayetano? Ilang araw pa lang po sinasabi na agad na failure. Bakit failure? Kasi ang gusto talaga nila madakip si Bato, dahil hindi nadakip si Bato, failure, 'di ba? Okey. Ngayon, ang tantiya po riyan ayon nga po kay Rowena Guanzon, hindi naman talaga yung bagong minority ngayon, sila Tito Soto, hindi naman po nila hangad. Kaya po nila gustong ikudita uli si Cayetano, hindi po dahil sa impeachment, 'no? Secondary lang po yung impeachment, eh. According kay Rowena Guanzon, mas takot sa Blue Ribbon. 'Yan. Para sa akin, secondary na lang impeachment ni VP Sara. Kaya worried ang mga ito na palitan ng new majority sa Senado led by Senate President Alan Peter Cayetano. Mas takot silang mag-resume ang Blue Ribbon Committee led by Senator Rodante Marcoleta. Dahil madaming pangalan na sasabog, pati na ang most guilty sa mali-maletan na kawan sa flood control. Iyan ng totoo. Okay, alam niyo po, katulad ng puna natin sa kanila, gagawin po nila ang lahat. Wag lang po matuloy ang investigasyon. Daldal ng daldal si Lacson kung saan-saan. Salita siya ng salita, ang dami niyang sinasabi. Meron pa siyang sinasabi na hindi tayo mag-imbestiga kasi ayaw niyong pumirma, ayaw niyong Hindi po yan. Kung gusto, sabi nga natin, kung gusto may paraan. Kung ayaw, may paraan din. Sa madaling salita, para-paraan lang. 'Di ba? Ayaw talagang mag-imbestiga. Nariyan na lahat, eh. Ngayon lang po ako nakakita ng Senate Blue Ribbon Committee na napakarami ng ebidensya, dumarating kusa. Hindi sila naghahanap ng testigo. Iba yung naghahanap ng testigo para sa kanila. Ini-ignore. Inignore nila 18 soldiers, ini-ignore nila si Chavit Singson, inignore nila si Gutesa, ini-ignore nila yung sinasabi ng mga Diskaya. Yan po ang gusto nilang ma-prevent at tayo po may hinala na. Yung ombudsman, tinukoy na yung dalawa, pero hindi pa po sapat yan, eh. Una, hindi pa po nakukulong yung dalawa. Ewan natin bakit hindi pa nahuhuli. Wala na rin ba si Martin? 'Di ba nag-appear pa diyan para sa impeachment? Nariyan lang si Martin. Sabi nila, mahirap ipahuli si Saldico.
pwede talagang mahirap ipahuli yun kung nag-apply na. Ayon kay, dito kay ano, Harry Roque, 'di ba? Mahirap 'yan 'pag nag-apply na ng, ano na nga yung ina-applyan? Yung nagpapaampon ka sa ibang bansa, na kung totoo yun na nasa France. Ah, yun po yun, eh. Kaya po yung dating liderato, walang nagsasabi na palpak, asylum. Kung nag-apply na asylum, mahihirapan talaga sila. Pero eto po ang katotohanan, narito lang si Martin 'no, umattend nga nung, pirmahan, 'di ba? Kaya sa tingin ko dumami yung pumirma diyan, eh. Oh, bakit hindi pa rin po makulong si Martin? Bakit si Laila de Lima hindi masabi na ipakulong si Martin? Si Robin Hood pa ang gustong ipakulong, eh. Alam mo ba hindi mo rin mapapakulong si Robin dahil fianceable 'yan? Pero kay Martin non-fianceable. Ang katotohanan po, ito ang talagang gusto nilang pigilan. Kung sakasakali po na magpalit na naman, sana po 'wag madala yung mga senador 'no, na palitan na naman si Alan Peter Cayetano. Nakita niyo naman po, si Alan Peter Cayetano kahit papaano pinagtanggol si Bato. Hindi po pumayag na si Bato ay basta na lang damputin. Pinagtanggol talaga kahit na anong katwiran. Hindi siya pumayag. Yun po ang kinakailangan natin. Hindi po yung Senate presidency na ipapahamak yung kapwa senador. Imaginein po ninyo, kung kaya po nilang magpahamak ng kapwa senador, gaano na lang tayo ipahamak ng mga yan? Kaya wala silang pakialam, eh. Sa flood control, kahit po bumaha, maraming mamatay, wala silang pakialam kasi kapwa nga nila senador, eh. Kaya nila, eh. Ipahamak, eh. Tayo pa kaya?